Ang Espiritu Santo ang siyang magpapatunay na mali ang mundo sa paghusga kay Jesus. At ang parusa ng Diyos ay nasa prinsipe ng mundong ito dahil sa hindi pagtanggap kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay guilty. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag pong kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig ng Word of the Day sa Radio Maria. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay guilty sa isang krimen, dapat lamang na panagutan niya ito. Maparusahan siya at mapagbayaran niya ang krimen na kanyang ginawa. Paano ba nalalaman na ang isang tao ay guilty? Of course, sumasailalim yan sa investigasyon at sa mga trials sa korte na kung saan merong mga abogado at merong judge na siyang maghuhusga, magdedetermine kung ang isang tao ay guilty of a particular crime. Mga kapatid, kung ikaw ang uupo doon sa judgment seat at titingnan mo kung ano nangyari, si Jesus versus ang mundo. Jesus versus the world. Di po ba? Kapag tayo ay kinasuhan, no? Si Richard versus people of the Philippines. Ganon yung kaso. At si Jesus, imagine si Jesus versus the world. Si Jesus yung pinarusahan. Si Jesus yung ipinako sa krus at yung crucifixion ay parusang nararapat sa isang kriminal. Ibig sabihin, yung ibinigay na paghusga sa ating Panginoon ay, imagine, kamatayan ng isang kriminal. Ibig sabihin, nagtagumpay ang mundo. Kumbaga, nagtagumpay ang people of the Philippines. Nagtagumpay ang mga tao. Ang sangkatauhan, ang mundo, laban sa Panginoon. Ganun yung nangyari. At sabi ng Panginoon, darating ang Espiritu Santo para magpatunay at magpatotoo na maling-mali kayo. Maling-mali kayo. At hindi si Jesus ang guilty dito. Sasabihin ng Panginoon,
At sasabihin ng Espiritu Santo, ang guilty ay hindi si Jesus, kundi ang mundo. It is the world who is guilty of a crime, not Jesus. Pero niyakap niyang lahat ito, niyakap ng Panginoong Jesus ito. Pero hindi ibig sabihin, nagapi ang katotohanan, nagapi ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin, natalo ang Diyos. No. Sasabihin ng Espiritu Santo, ang mundo ang natalo rito. Ang mundo ang guilty dito. Una, ano ba yung kasalanan? Hindi si Jesus ang nagkasala. Ang mundo ang nagkasala. Why? Dahil hindi tinanggap ng mundo ang pagpapahayag at pagpapakilala ni Kristo. And from the perspective of the Gospels, this is equivalent to sin. Ang mundo ang nagkasala laban sa Diyos dahil hindi tinanggap ang pahayag ni Kristo. That is sin. Ito yung una pagkatalo ng mundo. Ito yung dapat panagutan ng mundo. Ang unang krimen. Pangalawa is about righteousness. Yung pagiging makatwiran. Ibig sabihin ba ipinako si Jesus at pinatay sa pamamagitan ng crucifixion? Ibig sabihin wala siya sa katwiran? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, siya'y papunta sa Ama. Ibig sabihin, siya yung nasa katwiran. Matuwid yung kanyang pamumuhay, kaya nga katwiran, matuwid. May katuwiran, may katuwidan. Matuwid ang kanyang buhay, matuwid ang kanyang aral, kaya siya papunta sa Ama. Pero ang mundo ba? Papunta sa Ama? Hindi. Papalayo sa Ama. Una dahil hindi tinanggap ng mundo si Kristo, si Jesus, ang Panginoon, ang daan, katotohanan at buhay at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pero ang mundo hindi tinanggap si Jesus. Therefore, papalayo ang mundo sa Ama. So wala sa mundo ang katwiran, na kay Kristo ang katwiran. Ang pangatlo ay tungkol sa paghatol, tungkol sa judgment. At sabi ng Panginoon dito, akala niyo ba hinusgahan na ako because of that crucifixion? Hindi. Kasi sabi ng Panginoon mismo, hindi siya pinatay. Kusa niyang inialay ang kanyang buhay. It was coming from the free will of Jesus that He gave His life for us. So kanino yung judgment? Wala kay Jesus. Hindi siya yung hinusgahan ng mundo. No? Kundi ang mundo ang humatol sa kanyang sarili. Dahil hindi ang mundo ang nagdala kay Jesus sa kamatayan at sa kaparusahan, kundi ginusto, pinili ni Jesus na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. So the judgment is for the world. Ang mundo ang hinusgahan dito. At sabi ng Panginoon, at ang prinsipe ng mundong ito ay hinusgahan na. Mga kapatid, ang mundo ang guilty sa kwentong ito, hindi si Jesus. Kaya kung tayo ay magsusumikap na sumunod kay Kristo, usigin man tayo, siraan man tayo, patayin man tayo, dahil kay Kristo, hindi ibig sabihin tayo yung talunan, hindi ibig sabihin guilty tayo. As long as we love Jesus, we follow Jesus, we abide in His commandments, mahalagang nagmamahal tayo, hindi tayo talo. Panalo tayo. Kaya nga huwag tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong mawawala sa presensya ni Jesus. Because as long as we are in Jesus, as long as we are in Christ, ang Espiritu Santo ang magpapatunay at magpapatotoo na nasa tama tayo. Nasa tamang direksyon, nasa tamang lugar, we are on the right side. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin yung buhay natin ngayon. Nasaan ka ba? Na kaninong side ka ba?
na kay Kristo o nasa mundo? Tingnan natin yung pamumuhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming pumanig kay Jesus sa kabila ng lahat. Yakapin si Jesus at sundan si Jesus sa kabila ng lahat. Kami man ay usigin, kami man ay maghirap, kami man ay humarap sa kamatayan, sa kaparusahan ng mundong ito, ng paghusga ng mundong ito. Subalit, hanggat kami ay nasa panig ni Jesus, naniniwala kami nasa panig ng katotohanan at ng buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.